Kaya halos nasa bungad naman. Eto na ngayon yung pong kalamansi. Yun, meron tayo naging casualties nung ating pong ka-farmers. Yun, yung mga nakuha sa tubig. Yan po yung kailangan natin gawan po ng kanal sa palibot. Kaya papagawa natin ng kanal, pahukay natin sa kanya pong mga tauhan para hindi nag-i-stay yung tubig po dito. Pero nung hindi naman po natutubig, maganda naman po yung kuha ng kalamansi. Ayan. Tapos pagka po natutubig po mga katribya, ang kalamansi dapat hindi na po muna natin palalagyan ng abono. Baka mapadali pong matsugi ang kalamansi natin. Yun, abiso lang natin po kay madam na sa paglalagay ng abono. Ay, magandang umaga po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel tsaka po sa ating Facebook. Ngayon ay dito po tayo to follow naman po yung ating kalamansi na nakaraan na ilang buwan po ay ating pong nadeliveran. Ayun no, maganda na pala yung kalamansi ano. Pero dito itatanim yung kuwan. Dito po, dito. Oo, kaganda naman pala ng lugar. Ayos ano. Yung ilaw na yata dinanan kong spray. Yung damo. Ayun pala pandamo na pala ano. Sabi kada ka-spray ng damo yan. Ito hindi pa sir. Ito hindi pa. Tama lang. Spray nyo muna ng damo bago ikuha. Okay naman yan kahit ikadkad nyo lang muna yung mga pula. Dito ano ito. Tapos pala sir, gawa kayo ng kanal dun sa may gitna na yun. Nandiyan pala yung mababang lugar ano. Opo. Magkuhan kayo yung maghukay ng parang kanal para at least dun po ang istaka ng tubig. Kasi yun ang kakalat-kalat ng tubig yun. Pero sa tingin ko mas maganda kung ito bulusok na bulusok. Doon may lumundo kasi doon. Kaya kuhan siya. Mas maganda ito kasi may rumataas saka ito lang ang mababa eh. Ito lang. Yan lang. Mas kukuhan dito, mas okay rito yung kalamansi. Oo. Pero magtatagaraw naman na tayo, makakasurvive na yung iba dyan doon sa may parte na yon. Maganda naman na yung kuhan yung kalamansi, bata na eh. Ayan o, kailan lang natin i-deliver yan, mga buhay na po sila. At least ikaw na. Hindi po kasi may papasok yung truck, kaya doon na lang po natin siya pabababa po yung punla po ni Ma'am Joy. Kaya shoutout po natin yung mag-asawang Joy sa ibang bansa at hanggang ngayon pa rin mga trivia po yung ating pong boses ay iba pa rin. Hindi kagaya talaga doon sa ating normal, kumbaga sa kuwan ay sabog pa rin ang boses natin. Ito yung tataniman po ng kalamansi ay meron na rin po siyang butas, may sukat na rin. 3x3 po yung ating pong pinagawa po kay madam as a regular po natin na sukat ng ating pong kalamansi. Ayan, may bakod na rin siya para po doon sa mga baka at sa mga kambing. Nakasafe na siya. Yung isang hektarya nandun po naman yung kanyang kalamansian. At ito si ma'am naman po ay isa rin sa kailangan rin po niya talaga din ang patubig. Pero isa naman nakapagbabaon na siya. Ito naman po yung susunod po naman na project na tataniman din po naman ng kalamansi. Kalilinis lang din ito halos itong lugar na ito. Medyo malangaw lang sa lugar kasi katabi lang nila po yung poultry. Okay, wala namang problema kung kahit naman po siya na katabi po yung poultry, meron naman po tayo mga ginagamit po na gamot para pang apula sa mga yan. So, ganda naman po yung ano, pwede naman po siya sa paggawa po ng kubo po rito. Ayan, dito naman po yung kanya pong mga tauhan po ni Ma'am Joy. Sila po yung magtatanim po dito at sila po yung mag-aalaga para maging maganda po yung resulta. Ando na, yun na si Sir. Hello po ma'am. Dito na po tayo sa inyo pong farm. Hindi po natin maipasok po yung truck at putik, bababalaho eh. Pero doon na lang po natin ibababa at dito naman po sila para po ilipat po dito yung punla. Na-organize mo naman na yan. Opo. Okay naman po pala yung kumpo ninyo, yung kalamansi ninyo. Iba nga lang po sabi nga ni Kuya, yung mga natubig, meron naman po kayong mga pangpalit.
para po doon sa mga namatay. Hindi po talaga naiiwasan pagka talaga natutubig ay namamatay po ang kalamansi. Ngayon naman pagka po tayo po ay patag-araw na uli, ay pwede na po natin na ito ay mataniman. Sabi ko nga kay kuya, igawa po nila ng kanal yung lugar po na mababa. Pwedeng ihukay yon as kanal para doon po ang puntahan ng tubig. Ito kagaya po nito, meron kayong mababang lugar, pinagagawa ko po ng isang kanal na hukay para yung tubig hindi po kalat-kalat. Pag umulan, at least doon po ang uho ng tubig, hindi mabababad sa kalamansi. Pwede po yun. Okay naman na po itong hukay nila tsaka yung sukat. Ayos na po ito. Maganda ito dahil malapad, wadrado eh. Meron pala kayo pa pwedeng tayuan ng kubo ron, no yun? Sa may puno. Ano ba puno yun? Binayuyo. Binayuyo. Nabubunga rin ba yan? Nagbubunga? Malilit, sinlaki ng munggo. May maasim. Oo. Pwede nga, maganda nga ako niyan. Opo, nakakita po natin po yung kalamansi. Hindi na po tayo makalusong at putik din sa daanan. Nakasapatos pa naman tayo. Pero kita-kita ko naman po dito. Maganda naman po yung tindignan ng kalamansi. Wala namang problema. Wala naman po siyang problema. Yun lang pong mga namatay lang, yung mga natubig. Hindi po talaga may iwasan. Sir, ano bang magandang pataba isubo uli ngayon dyan? Kasi nakapagpataba na kami, urea yung inuna namin. Urea. Pampabulas. Balak na namin magpataba. Kuwan po dapat yan. Yung pino uli, yung 2100. 2100. O kaya yung 2500. Sa 14 hindi po tayo gumagamit po ng 14 pagbata pa kalamansi. Pagbata kalamansi. Matagal po kasi ang kuwan ng 14. Ano kailangan? Kamo? Yung 2500 marka bulaklak. Markang bulaklak. Yun po ang pwede ninyong ipalit doon sa pino. Tulad niyan, gaano po karayang magiging pataba natin? Ilang buwan na po siya halos ngayon? 3 buwan na ba? Mga 3 buwan. Siguro po mga kuwan na yan, mga 1 kutsara at kalahati. Ganun lang? Oo. 1 kutsara at kalahati? Yun lang ang kuwan niya, ang ratio niya pag ganyan po medyo bata pa. Medyo marami-rami rin niyo, kulang kuwan siya. Isang dakot na konti. Paikot. Yun naman kasi monthly naman ninyo paglalagay niya. Mga sa susunod noon, magiging 2 kutsara na siya. Sir ko naman, yung ibobomba namin, pambomba namin sa pang insekto. Ano pang insekto po, meron naman po tayo dyan yung ibig sabihin po, kakapal po yung damo po ninyo, tapos parang nagiging bahay tubig pa siya. Tsaka makita ninyo pagka halimbawa yung pong kalamansi na marami pong damo, para siyang yung ito, gaya nito, pag ito lagi natin ginagas cutter, ang nangyayari dyan yung ugat po ng damo lumalaki, lumalawak lang. Minsan naapektuhan po, naaagaw ng ugat ng damo yung sustansya na dapat sa kalamansi. Ngayon, kailangan daw mapatay yung mga ugat ng damo para masolo ng kalamansi yung abonong ilalagay ninyo. Kaya hindi rin ako nag-a-advise po ng lagi ang gamitan natin ng yung grass cutter ng kalamansi, lalo na pagka ganito ang damo. Malakas po lumabong yan. Lalo na pagka kugon. Ang kugong po kasi hanggang talaga sa ugat yan, lumalawak yan, lumalaki. Sa grass cutter kasi hindi naman po natin napapatay. Nagagalit lang po yung ugat po noong damo. Kaya 1 week, 2 weeks, mahahaba na sila uli. Trabaho na uli ng grass cutter. Masakit nga Opo, masakit po sa gasolina kasi mahal po gasolina pa ngayon. Saka upa sa tao. Opo. Hindi kagaya po ng ating herbicide, mga 2 months po yan na mamamatay. 2 months mapapahinga po yung grass cutter ninyo. Tumubo man siya uli, hintayin mo uli lumaki. Tapos banatan nyo uli po ng herbicide. Malaki po menos pagka po sa herbicide. Tapos yung lupa niyan magiging buhaghag. Napupulverize siya dahil doon sa kinakain ng bulati po yung damo. Pagka siya po ay nabubulok. Yun ang nagiging pataba naman na organic naman po ng ating kalamansi. Yun tayo po ng bulate. Sa ganito po hindi masyado nagkukuha, tumitigas pa kuminsan po ang lupa.
Yan ang kuha po pagka grass cutter palagi. Tingnan ninyo, oh, lumabas po yung labo ng lupa nung na-herbicide. Lilitaw lalo yan, yung kalupaan niya, pagka yan ay namatay yung mga damo. Ay, kaya nga ako minsan natutok sa iba, paararo muna eh. Pero ito hindi na kailangan araruhan dahil okay na siya. Ayun, yun nga ako pala. Pwede bang anak panalan yan? Ng gulay. Baligyan saan yung kalamansi? Opo, pwede po ma'am nakuha niyan, yung lalagyan nyo ng gulay po yung pagitan. Pwede. Hindi kasi, bumili kami nung yung steamer. Aha. Pangkanal. Pangkanal. Mas maganda po yan. Talaga po mayroon po pangkanal. Ayun po tatay. Kasi nagkita yung tubig nga. Nakita namin nung sunod-sunod yung ulan. Talaga nagkita. Yung pong yung guaba, bawasan po nila kasi 5 po yung nakalagay dun eh. Yung lang, kung ano lang po yung nandyan, yun lang po yung ayan po mga katribya po yung ating ka-farmers. Siya po ay nasa ibang bansa. Kaya naman po na tinatanong niya kung okay ba lang ba yung pag-herbicide. Okay naman po kasi simulat sa puli. Noong una po grass cutter o yung manual po ang aming ginagamit na pantabas. Hindi po nawawala yung aming trabaho. Dahil pag tinabas mo uli, ang paglipas ka lang ng 1 linggo, mahahaba na uli siya, 2 linggo. Pero nung lumabas po yung ating mga herbicide, malaki pong ginhawa po sa atin at saka nakaminos po tayo ng ating pong trabaho. Hindi po kagaya po na talagang igagrass cutter mo, lalo sa mahal po ngayon ng gasolina, naku po, tsaka siyempre babayad ka ng tao dyan maghapon. Kaya yun ang advice po natin kay ma'am, herbicide po ang gamitin. Ito na nyo po, ito yung na-herbicide, lalo mas mabilis po pagkalinis. Kasi ito, talahib po itong kuwan na ito eh. Pagka ito ay grass cutter lang natin yan, matatalim yan. Kaya dapat talaga rito herbicide ang gamitin. Yan. Ito ay siguro nasa 1 hektarya itong lupa ni ma'am na ito. Ito sa kabila rin naman ay yung 1 hektarya. May tanim na po siya doon ng mga 1,000 puno. Meron din po mga ibang mga casualties siya, yung mga nababad sa tubig. Kaya sabi natin kay kuya, yung paggawa na lang po nila po ng kanal. Kasi ito po wala pa kasi itong kanal kaya kalat-kalat po yung tubig. Pwede po siya magpahukay po doon sa gitna na yon para doon lahat ang uho ng tubig pagka umulan. Eto, ayan. Ang lupa po rito mga katribya, mayroon rin po mga bato-bato yung iba. Ayan, okay, bato-bato siya. Pero nabubuhay po ang kalamansi, okay naman po yung kalamansi dito. Kasi sa General Tino, marami rin pong kalamansian. Importante lang kasi talaga dyan mga katribya po yung patubig. Dapat meron tayong patubig pagka tayo magkakalamansi. Kasi yun din ang pinahanap natin kay ma'am, patubig. Ayun, ginawa na rin po niya na parang swim imbakan ng tubig po yung kalamansi para sa tag-araw. Doon po sila tututok at yun po ang kanilang pandidilig sa kalamansi, pang tutubig. Ngayon dito, ganoon din naman dito mga katribya. Yung mga katribya, puntahan po natin yung nakaraang halos 3 buwan po tayo na nag-deliver po kay Ma'am Joy na kalamansi. Ito po ay XL ng itanim para makita natin po yung resulta. Medyo maputik. Dati kasi nung deliver tayo rito ay umaaraw pa, tag-araw, kaya naipasok po natin dito yung truck. Ngayon hindi po natin maipasok dahil balaho. Hahakutin na lang po ito ng kariton or na pagka medyo gumanda po ang panahon, no, tsaka siya ilalagay rito. Ito lang naman po yung tataniman kaya malapit lang naman yung hahakutan nila. Kaya halos nasa bungad naman. Ito na ngayon yung pong kalamansi. Yun, meron tayo naging casualties nung ating pong ka-farmers. Yun, yung mga nakuha sa tubig. Yan po yung kailangan natin gawan po ng kanal sa palibot. Kaya papagawa natin ng kanal, pahukay natin sa kanya pong mga tauhan para hindi nag-i-stay yung tubig po dito. Pero nung hindi naman po
natutubig, maganda naman po yung kuwan ng kalamansi. Ayan. Tapos pagka po natutubig po mga katribya, ang kalamansi dapat hindi na po muna natin palalagyan ng abono, baka mapadali pong matsugi ang kalamansi natin. Yun, abiso lang natin po kay madam na sa paglalagay ng abono wag na po yung ating binibili. Siguro maganda rito yung abono po ni Mr. Marvin dahil yan organic, hindi naman siya nakakasama kahit pa na medyo may tubig-tubig. Pero pagka binibili natin mga synthetic mga katribya ay nagiging kuwan siya, nagiging iba ang dating, tumidilaw. Sa kalamansi kasi mga katribya talaga po ang dumidilaw siya pagka halimbawa nabababad po sa tubig. Kahit ano man po yan, hindi rin po nagiging maganda ang gulay pagka nabababad sa tubig. Kaya may the best talaga, meron tayong kanal sa gitna na doon na pupunta at doon po hindi po nasasaktan ang ugat ng kalamansi. Okay naman po mga katribya po yung kalamansi po ni ma'am. Yung parte po na mababa, yun po yung medyo madilaw dahil po doon sa tubig. Yung advice na lang natin sa kanila, huwag na muna lagyan ng abono. Pag dumating po yung abono po na kung saan na organic, pwede nyo yung i-advise natin kay mama. Tapos spray na lang natin ang foliar na pampaberde sa dahon. Yan, naakot na po nila po yung punla na XL. Yan ang kadalasan po natin mga katribang nire-recommenda sa ating mga kababayan pag magtatanim. Yung pong mga XL na. Mukhang kuya mas maganda po yung abonong ikuan ninyo yung organic. Kung alam po ninyo sana kung masasadya ninyo sa may kabanatuan nakakabili sa Kalibambangan. Kalibambangan? Anong pan yun? Bondaril lang siya ng barangay Samon. Tapos Kalibambangan, pagpasok yun. Mismo pagawaan ng abono yun. Mura lang, mas mura yun. Tsaka maganda rito sa kalamansi ninyo. Hindi wala siyang effect. Kasi yung sa iyo, yung lahat ng natutubig, pagka yung chemical na ilalagay natin mapapadali. Kaya dapat yun siguro magandang mailagay. Pero kung habang alasir yun, pwede mo na yung sinasabi mong pataba na ano yun? Huwag nyo lang pong lalagyan yung kawan, yung natutubig. Ay, huwag lalagyan. Para hindi siya mapadali. Ano nang pataba? Ano? Yung 2500. 2500? Para nun yung makasurvive yung iba natin mga kawan. Pagka gumanda ang araw, ang panahon, tsaka lang ninyo lagyan. Nabababad kasi yung kuwan, yung ugat sa tubig. Kaya kami sa merong makita medyo naninilaw. O dahil dun sa tubig, tas masasabayan natin ng abono. Ayun. Tsaka pati na rin ng insecticide. Nag-spray ba kayo rito ng foliar? Wala pa. Spray nyo na lang din ng foliar. May mga foliar tayo, tanong nyo na doon sa mga agri-supply yung kuwan natin. Kung merong humid acid, pwede nyo ikuhan dyan. Tanong nyo sa mga agri-supply, baka meron sila. Foliar. Opo, foliar. Okay naman yung kalamansi, maganda naman na rin yung malalaki na po yung iba. Yun nga lang, sabi nga ninyo, yung mga ibang natutubig, medyo nagdidilawan. Kasi talaga masasaktan siya dahil nako siya sa tubig. Pero pagka magagawa nyo kuya po ng kanal yan, mapapalahan nyo siya. Hindi sila mabababad. Para hindi siya kalat-kalat. O kagaya nito, yan, gawan nyo lang po sila ng kawan para pinakahukay. Kanal. Kahit sa gitna ninyo ilagay yun para lahat ng tubig doon ang hugos. Pwede siya. Eto kuya po, pwede ninyo itong paararuhan. Yung pong bata po nyo na yun, pwede nyo pong paararuhan po yung magkabilang gilid. Parang pagpreparasyon sa patubig sa Tagaraw, tapos papalahin po yung pinakagdaan ng tubig sa patubig. Pwede yan pagka magtatagaraw na. Pero ngayon wag na muna dahil nag-uulan pa eh.
Mga siguro mga kalahatian ng October, minsan nag-aaraw na yun. Araw na. Hapon kasi dito, umuulan eh. Kaya nga, kaya masyado magtutubig eh. Kaya pagka yan naman ay nagawa natin ng daanan po siya ng patubig, kasi tag-araw, maginhawa na pa yung tubigan niya. Yun ba yung imbaka ng tubig? Opo. Okay na yun. Bagong pagawa nila. Oo. Kamusta naman ba yung tulo ng tubig? Okay naman. Okay naman yung sir yung Yung pagtubig. Basta punuin nyo para nun. Pagka naubos yun, sa gabi uli, pwede uli magpuno nun. Sa araw, doon ang pagbubuhos o pagpapatubig. Mainam na ito at nabakuran na yan. Para safe na sa kambing tsaka sa baka. Ayan eh. Ito lang naman na medyo magastos eh. Kaya nga. Uuwi po yata sila ma'am eh. By November yata eh. Ganun. Maganda naman yun para mabisita yung farm. Ayan, maganda po ng mga bulas po ng ating mga punla. Lumago na rin po yung kanila pong mga sanga. Ayan, dami na rin po mga bunga. Ito po yung ating XL. Nakikita naman ninyo pagka po ang isang punla po ay tawag rito, sariwa siya. Magaganda po ang mga dahon, malalapad. Pagka yung laos naman, nakikita naman ninyo, maliliit ang dahon. Tapos, yun na nga, magugulang na dahon nun. Kaya iba pa rin humataw pagka bata. Marami yung kuwan dyan eh. Kumbaga ito, talagang naalagaan ng gusto. Kaya nga parang yan, hahabol dyan sa kuwan ninyo eh. Dito sa tatanim ninyo. Ano na rin, okay na. Yun, mas marami na yon. Kasi nakakalat na ugat po nyo sa lupa eh. Ito, magkukuhan pa lang ito, magpapakalat pa lang siya. Kumbaga sa kawa, maganda na rin ang bulas nito. Yan ang mga magagandang itanim. Pagka magpapasimula, gaya rito. Pagkatanim po niyan, ilang days bago subuan ng patabayan pag naitanim natin? 15 days, gaya ng dati. Subuan na po natin. Tigil-tigil isang kutsara ulit? Hindi po. Kuha lang po yung kalahating kutsara. Kalahating kutsara lang. Halos ano lang. Halos isang dami lang po ng betsin. Betsin, ano? Tapos yun, isang buwan na ulit palilipasin ninyo. Pagkatapos po ng pataba. Tapos buwanan na ulit po yung ating pagpapataba. Habang ang tumatagal po siya, kada lagay ninyo, additional ng konti. Hindi lang tayo mag-i-stay doon sa kalahating kutsara, isang kutsara, hanggang dire-diretso yun, hanggang nagkakaedad. Hanggang sa dumating na yung mga nasa 8 buwan na siya, isang dakot na usapan, 2 dakot na, 3 dakot. Ganun yun. Yun yung ratio po ng kalamansi. Kasi minsan mayroon nakapanood ang vlog ko pinakita sa akin, isang taon ng kalamansi, maliit pa. Gaano po ba karami ka ako nilalagay yung abono? Isang kutsara po. Isang kutsara ka ako, edad ka isang taon. Bakit po ba? Konti po ba yan? Konti po ka ako. Konti. Kasi yun kinapanood ko sa vlog. Akala doon niya, hanggang sa matapos, isang kutsara ang ilalagay. Hindi ka ako. Dapat ka ako kada lagyan nyo additional kayong additional. Po, kasi papalaki yung kalamansi. Kailangan niya ng marami rin pangangailangan. Para sa tao, habang lumalaki yan, lumalaki kasi kumain. Ganda ito ngayon. Ang ganda lang ang pula at mabulas na. Ayan po, sasabi itong mga bago pa lang po sa pagkakalamansi, mas maganda talaga yun. Kaya tatanong po natin yung ating pong gagawin para mahirap po yung maging failure po sa pag-aalaga po. Hindi naman po masama pong magtanong. Sabi nga, huwag mahihiyak magtanong. Yan, ito na po mga trivia po yung ating XL. Ito po kasi itong September po na ito wala po tayong ganong naging deliver at pati na rin po yung mga punlaan, kaya gumanda po lalo sa punlaan ito. Nakalaki siya. Kaya swerte po ni Ma'am Joy, maganda po yung nakuha ninyo. Ayan, dahil po mga bukong mga maliliit mga bilog naman ang mga buko. Kaya ito, pupunuin na po muna ngayon itong lugar ng itong kalamansi. Yung diretso. Yes, mga katribya po yung ating
sa farming ng pagkakalamansi, talagang kailangan natin talaga dyan ng tiyaga tsaka po ng puhunan. Dahil sa umpisa talagang puro patulak tayo rito. Marami tayong magiging gagastusin, papaupa tayo ng tao. Kung wala kang lupa, bibili ka ng lupa para mapataniman ng kalamansi. Pag may lupa ka naman na, yung namang punla naman na magiging gastos ninyo. Ganun sa umpisa, talagang parang sa isang business, kailangan mo talagang magpaluwal talaga para yung inyong kita sa susunod ay yun naman po ay bumalik. Wala naman pong nagnegosyo na hindi siya nagkaroon ng kapital o puhunan. Kaya sa kalamansi talaga mamumuhunan ka. Gaya sa palay din, kailangan mo rin mamuhunan para kumita ka sa palay. Pag wala kang puhunan, hindi ka makapagtatanim sa palay ng palay. Ganon din naman sa kalamansi. Kaya kayo naman sa kalamansi, pag tinanim po ninyo, hindi kayo tanim ng tanim. Continuous pag nagmunga siya, diretso na. Diretso rin ang alaga at wala na tayo masyado pong kumbagang chichiboreche na pagka namatay, papalitan na po natin gaya sa palay o kaya gulay. Pero dito sa kalamansi natin, ay pangmatagalang business yan. Yan ang isa po sa maganda sa kalamansi. Hanggat ito ay mayroon tayong mga customer na bumibili po ng kalamansi, ng bunga, etc. etc. Tuloy ang negosyo sa kalamansi. At yan po ay nakakarating po sa iba't ibang bansa. Yung katas nito o yung juice. Hindi man po yung puno, pero nakakarating po yung mga bunga o yung harvest. Ang ganda po ng ating mga punla po ngayon. Kaya doon po sa mga magtatanim at susubok ng kalamansi, ito ang the best na nire-recommend po natin. Ngayon, kung meron naman po kayong kapital, yung mas malaki ang mas maganda rito. Yung pong drum size o yung big size na talagang mabilis sa pag tinanim mo, ma-harvest ka na, maani ka na. Hindi kagaya po nito, talagang palalaking mo siya bago po mag-harvest, paanihin. Pero mayroon na rin siyang mga bulaklak at mga bunga. Makakakuha na rin po kayo rito ng mga paunti-unti. Compare natin doon sa talagang yung small or medium size. Ngayon, halimbawa, pang medium lang po yung ating puhunan, ating pong kapital, kunin na lang po natin doon sa dami na inyo po itatanim para masulit po ninyo ang inyo pong pag-aalaga. Eto ngayon yung ating pundaanan, close na po siya. Lilipad tayo doon sa kabila. Yung mga bunga na kuya, yan. Kagandahan po niyan konting ko lang, mapalalaki na yan. Sabi nga ako sa inyo, tinatanim pa lang, pwede pwede na sausawan na. Tsaka dala na kayo ng soka, tsaka patis. Ayan. Abo na magtatanim. Ay tama-tama nga, tsaka sili. Pero kay inihaw na hito, pwede na nga sausawan. Ayos na, ayos. Malakas din yung tora-tora ninyo. Malakas sa lahat, pati sa gasolina. Ayun na lang. Malakas sumakot, malakas din sa gasolina. Kaya nga ibinigay sa isang tao nasiservisin araw-araw baka hindi rin tanggapin kanyahin na lang pahihirapin siya sa gasolina. Kaya nga. May unang labas pa ng export yan unang labas binibigay na sa kanya, sarili na raw gagamitin sa araw-araw tinanggihan din kahit kanya na lang. Pahihirapin nga naman sa gas. Mauubos kasi yan nilalagyan din ng tuti. Pero ba kayo naman niya matibay. Naalak na nga pala sa inyo pero magandang service po yan yung export. Ayan, ito yung ating kalamansi. So, dadaan po tayo doon sa gilid. Ayan, nadayo pong mga buko. Mga buo naman ang mga buko nito. Kalamansi. Ayan. Kalamansi trivia. Yung ating vlog sa YouTube. Ayan si Kuya. Ayan. Batiin nyo na po yung babatiin ninyo.
Oh, shoutout nyo na yung misis po ninyo. Shoutout nyo yung yung iyong kaisa-isang asawa o yung kanyang anak. Binabati ko ang aking Kanyang minamahal, kanyang liyag. mahal na kabiyak. Kabiyak, ayun, tama-tama. Tsaka yung kanyang mga anakids. Sige, punta tayo doon sa kabila. Maganda yung kalamansi ni Sir. Oo, tsaka kawansi ngayon, ang dami pong mga bunga. May makikiraan tayo rito ngayon. Yan. Sakto. Oo, ay naman yan eh. Meron na tayo daanan ngayon. Mamaya makulong tayo eh. Ayan, ito na po yung bonus. Ano ba to? Avocado tsaka yung mangga. Pinalabaw. Kaya pala tatlo. Yung isa, Kambalong body. hindi ibig sabihin yung isang mangga dapat sa baba at sa kuwan ito na ibaba kang ina. Kaya pala tatlo yung nandoon. Kulang ng isa. Ayun, doon pala napunta isa natin mangga. Ito na po yung kuwan. Yung malalaking pula. Na. Yan, yung palang isa nating mangga. Dito palang nababa kaya pala kulang doon kay Ma'am na Gemma. Pero okay na rin po, yun lang din po yung ating pinabayad.